Naisantanabi na ang una sa apat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Binawi ang pangalawa habang idineklarang sapat ang balangkas o anyo ng dalawang iba pa. Ang detalye sa report ni Vel Custodio. Lusot na sa sufficiency in form ang third at fourth impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte sa pagdinig na House Committee on Justice kahapon. Ito ang mga reklamong inihain ng civil society groups at religious leaders. Noong February 9 na inendorso ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima at ang ikaapat na impeachment complaints na isinumite ni Attorney Nathaniel Cabrera laban kay VP Sara na inendorso ni na House Deputy Speaker Paulo Ortega V at Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. Habang set aside muna ang naunang impeachment complaint na isinumite ng Makabayan Coalition laban sa ikalawang Pangulo na inendorso naman ng mga kinatawa ng Makabayan Bloc. Ito ay matapos ang umano'y violation nito sa one-year bar rule. February 2 nang inihain ng unang impeachment complaint pero sa February 6 pa magtatapos ang one-year prohibition. Kiit naman ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na hindi sakop ng one-year bar rule na impeachment ang filing ng complaints. The Constitution itself says, with respect to this one-year bar, that no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Proceedings, hindi po sinabing filing of complaint. Nagugat ang diskusyon sa inconsistency sa desisyon ng Korte Suprema sa one-year bar rule noong July 25, 2025 at sa resolusyon na inisyu noong January 28, 2026. The decision provides that the second impeachment complaint may be filed on February 6. The recent resolution, the one dated January 28, implies that the second impeachment may be filed on January 15. Naghain naman ang motion to set aside si Committee Vice Chairperson Keith Flores para sa unang impeachment complaints na nakakuha ng botong 22 in affirmative, 10 votes negative at 0 abstention mula sa committee members. Samantala, binawi ng mga naghain na nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint ang kanilang reklamo upang suportahan ang ikatlong reklamo at mapabilis ang proseso. Ayon sa grupo, nakapaloob sa ikatlong impeachment complaints ang parehong alegasyon at ebidensya. Mas pinadadali nga po natin ang pag-i-impeach sa kanya. With one less complaint, we are now expediting Vice President Sara Duterte's long-delayed day of accountability. Is there any objection? Hearing none, the motion to accept and approve the withdrawal of the second impeachment complaint referred to as D et al. Is hereby approved. Magpapatuloy mamaya ang pagdinig para sa sufficiency in substance ng third at fourth impeachment complaints laban kay VP Sara. Ayon kay Committee Chair Jervy Luistro, inaasahang mas mapapabilis ang daloy ng pagdinig dahil dalawa na lang ang tututukang impeachment complaints sa komite. Kabilang sa mga basehan ng impeachment, ang umano'y maanumalyang paggamit ng mahigit 600 milyong pisong confidential funds sa OVP at DepEd, mga paglabag sa konstitusyon gaya ng graft at panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman, mga alegasyon ni Ramil Madriaga at umano'y banta laban kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating Speaker Martin Romualdez. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.